So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, itong Tecno Spark 54G, i-game test natin. So pwede kaya to for gaming, lalo na MediaTek Helio G81 lang siya. Tara, pag-usapan natin. Ayan, so for today's video, i-game test natin itong Tecno Spark 50 4G. So itong smartphone na to is very affordable lang. Ang range nito isa sa 7,000 pesos. Pero dito sa ating link, pag tinap mo yung video, may shopping button dyan. Mura nyo lang ito makukuha below SRP. At syempre, pag galing kayo sa ating video, meron pa kayong exclusive discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Okay? So ayan siya. Ito yung game test natin, ML, Genshin, Honor of Kings, at COD. So next is, so first nalaroin natin is Mobile Legends. So ayan, map quality ultra. Refresh rate high, resolution HD nako ng outline at shadow. At naka full download na ang resources dito. Pagdating sa Mobile Legends mga idol, syempre expect nyo naman sa G81 na device is playable naman talaga siya sa Mobile Legends. Maganda naman performance at so far, so good. Wala naman tayong experience na sobrang lalang frame drops while playing dito sa smartphone na to. So next is Honor of Kings. Ayan, so set natin yung settings niya. So FPS high, resolution natin nasa ultra. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, okay din naman ang performance dyan ni Tecno Spark 50. Playable din naman siya mga idol. Sa ganitong settings. So next sa lalaruin natin is COD. So itong settings natin. So graphics pinakamataas, medium at frame rate natin nasa max. So in fairness naman sa Battle Royale, nakakalaro rin naman kayo ng maayos dito sa Tecno Spark 50. Pero yun nga, pinakamataas lang na available na graphics is medium, okay na yan. Basta yung frame rate niya mataas din ang available. So far so good. Playable naman siya kahit papaano dito sa smartphone natin.
Pagdating sa COD multiplayer, playable naman siya mga idol, pero napansin ko may mga frame drops tayo na experience from time to time dito sa device na to. Next na lalaroin natin is Genshin Impact. So set natin yung settings niya. So graphics natin, ayan, nasa highest muna. 60 FPS, off natin yung motion blur. So let's check. Okay. Uy. Unang galaw pa lang, tumalon na. Again, MediaTek Helio G81 po to with 4GB of RAM. In fairness, nakakagalaw naman tayo sa high settings dito sa Tecno Spark 50. Wow, nagulat ako in fairness, high settings to. Pero yung performance niya, I know it's not smooth, pero yung performance niya, alam mo yung magugulat ka at hindi mo ine-expect na makakaya niya naman kahit papaano sa high. Ayan, may mga tumatalon-talon na ganyan. May frame drops from time to time. Pero in fairness, nagulat ako sa performance na even for 4GB of RAM. Ngayon, is babaan natin or mas i-lighter natin yung load niya para malay natin mas bumeter yung performance niya. Lowest na lang natin lahat iset. G. Oops. Ayan, nakakalaw naman tayo in fairness ng Genshin Impact dito, mga idol. Pero may frame drops talaga siya from time to time. Ayan. Di pa naman siya nagiging sobrang warm. Ayan, look. Merong manalang talon. Ayan na. Pero matik dito pag nag-overheat to. Malala pa to sa malala. Kaya pag maglalaro kayo dito ng Genshin, set nyo na lang sa pinakamababang settings, walang naka-open na application para mas better yung gaming performance niya when it comes sa Genshin Impact. So yun, playable naman po ang Genshin at ang masasuggest ko sa inyong settings is pinaka-lowest na. Mga idol, ang ating gaming performance. So yun mga idol, ang game test natin sa Tecno Spark 50 4G. As you can see naman, yung mga tinest nating games ay playable naman dito sa device na to. Lahat naman na-handle niya. Pero sa Genshin, nagulat ako na even sa high settings, hindi naman siya olats when it comes sa performance. Nakakagalaw, nakakabattle. At yun, hindi naman siya smooth, pero nagulat lang ako sa performance na nasa high na kaya niya. So, okay naman din siyang gamitin sa gaming, pero yun nga, tulad ng sinabi ko, maliit talaga RAM nito. Kaya, iwag nyo siyang masyadong persahin, especially sa mga heavy games. So, yun nga, sa Genshin, pag yan nag-overheat na ng malala, doon ay makaka-experience ng malalang frame drops, pero pinakita ko sa inyo na playable naman po kahit papanong Genshin dito. In fairness, for the MediaTek Helio G81, di ba, okay rin naman siya gamitin. Okay rin naman siyang panlaro, depende na lang sa games na kukunin nyo. So ML, Honor of Kings at Genshin at COD ang pinaka the best pwedeng laruin dito sa device na to. Kaya kung interested kayo dito sa Tecno Spark 50, nandito yung link niyan, tap mo yung video, may shopping button dyan, mura nyo lang makukuha tong si Tecno Spark 50 4G, and yun nga, kung i-rate ko yung gaming performance nito 1 lowest 10 ng highest, ang score ko dito nasa 8. Napakalaki ng screen, perfect for gaming, napakalakas ng sound or speaker niya na paniguradong ma-enjoy ng mga consumers natin. Kaya yun mga idol, hanggang sale pa siya or hanggang malaki pa yung discount, grab yours now dito sa ating link.